Ininspeksyon po ng Department of Trade and Industry at ng Department of Agriculture ang presyuhan ng mga produkto sa ilang palengke sa Pasay City. Tumaas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin tulad ng gulay, isda at bigas. Napilitan daw kasi magtaas presyo ang mga nagtitinda dahil pahirapan umano yung delivery sa mga palengke kasunod po ng masamang panahon. Mula sa Pasay City, may ulat on the spot si Teresa. Tere? Yes, Pia, nag-inspeksyon nga kaninang umaga ang Department of Trade and Industry kasama na ang ilang kawani ng Department of Agriculture sa ilang pamilihan dito sa Pasay City. At bukod nga, Pia, sa mga agricultural products gaya ng gulay at isda, meron din silang napansin na dry goods na nagtaas gaya ng bigas. 2 piso ang itinaas sa kilo ng sinandoming sa maraming mga tindahan ng bigas dito sa Libertad Market. Ayon sa mga tindero, nagtaas raw ng presyo ang kanilang mga supplier kaya napilitan rin silang iakyat ang kanilang presyo. Hirap rin daw ang delivery ng supply sa palengke dahil may mga lugar na baha o nasira ang kalsada. Kaya ang dating 35 pesos kada kilo ngayon nasa 37 pesos na. Bukod sa bigas, hirap rin ang mga nagde-deliver ng itlog kaya kakaunti lang ang tinda ng maraming tindahan dito. Kulang man ang supply ngayon, di naman daw gumalaw ang presyo. Ang maliliit na itlog nasa 3 for 13 pesos ang benta, habang yung large naman ay nasa 5 piso ang isa. Sa isang supermarket naman dito sa Pasay, hirap naman ang delivery ng sardinas. Kung meron mang nakalagay sa mga estante, ito na raw yung mga mas mahal ng kaunti ang presyo. Mabilis raw kasing naubos yung mga mas murang brand dahil ito ang pinapakyaw nitong mga nakaraang linggo para dalhin sa mga evacuation centers. Nananatili namang stable ang presyo ng ibang basic goods gaya ng kape na nasa 16.50 ang 25 grams. Instant noodles na nasa 6 pesos and 30 centavos kada pakete. Ang 150 grams na corned beef nasa 22.95 habang 26.50 ang 165 grams ng luncheon meat. Ang Department of Agriculture paiimbestigahan naman daw kung bakit tumaas ang presyo ng bigas. Sa pag-iikot ng DTI at DA kanina sa palengke at supermarket, wala naman daw silang napansin nagtaas ng presyo sa iba pang basic goods. Nananatili naman ang price freeze sa mga gaya ng lata, tinapay, instant noodles, kape at mga agri-products sa mga lugar na idineklarang under state of calamity. Sa pulong kahapon ng DTI sa mga grupo ng mga panadero, sardine manufacturers at noodle makers, nangako raw ang mga ito na hindi naman sila magtataas ng presyo. Pero ang pakiusap raw nila ay sana alisin muna ng MMDA ang truck ban at number coding para ma-deliver sa mga pamilihan ang kanilang mga supply. Nakausap na raw ni DTI Secretary Gregory Domingo si MMDA Chairman Francis Tolentino tungkol dito. Pia, bilang tulong nga dun sa ating mga kababayan, lalo na dun sa mga tinamaan o yung dineklara na under state of calamity, ay magpapadala ang DTI ng diskwento caravan sa kanila mga area. Oras daw na maklear na itong mga kalsada ng anumang debris at baha ay pupunta na doon yung mga caravans, Pia. Maraming salamat, Teresa Andrada.